So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender forever na malamang. Malamang sa malamang. So welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ito, may pag-uusapan tayong matindi. Ito, kailangan nyo i-share to, mga ka-Dabarkads. Dahil pag hindi nyo ginawa to at pinagbibigyan natin to, mamimihasa itong mga to sa kakabintang. Parang iba yung boses ko ngayon. Parang nanibago ako. Nagpahinga lang ako kahapon ayun nga pula. Nakikita nyo sa aking likuran. Dito tayo. Yan, nakikita nyo. Yung picture namin ni... kulang pa yan eh. Kaya may ano pa dito eh. May espasyo pa. May ano pa rito. May bakante pa, no? Kasi pag syempre, hindi ko pa napapa-develop yung picture namin. Nila Bossing Vic Soto, Tito Soto, yan, ni Tito Sen, ni Mamalan K, yan. So, sa susunod na punta natin yung papadevelop ko na lahat yan para mapapirmahan at ma-display na ho dito, no? At syempre, nandyan din yung mga kasamahan ko, mga TBJ Defender na kahit syempre, iba-ibang lugar naman ho kami. So, kahit po na, tawag dito, kahit po na kami ay magkakalayo, mapil ko man lang na kasama ko pa rin sila. Alam niyo yung samahan kasi namin hindi na to hindi na to porket sa pagbablog lang, hindi. Parang turingan namin niya para kami mga magkakapatid. So kulang pa rin yan kasi ang naiba lang diyan si Boy Sardinas, no. So baling nandyan ako, Tita Messi, Jake and Chris Ulo, na malaki ulo. So ngayon, papadevelop ko pa, tapos bibili pa ako ng mga ganyan. Kaya ilalagay pa natin yan dito, tapos dito. Punuin natin ng mga picture ng Dabarkads yan. May picture din kami ni Wally. Yan. So, bali, ano ko yan, ipapadevelop ko. At kapag nagkaroon tayo ng oras, at may nag-sponsor ng pamasahe, ay pupunta tayo doon sa sponsor talaga. Mag-sponsor ang pamasahe at kapag nakapunta tayo doon sa Itbulaga, papapirmahan natin at i-display natin yan dito. At makakaasa kayo na hindi ko yan ibebenta kay Bustoyo. Parang mas maganda yung ano ko rito, no? Parang mas maganda yung attire ko rito. Parang kitang-kita. Kaso dito ako nasanay. No, mas maganda nga kung dito. Dat pala, iniba ko yung setup. Pero yan nyo na sa susunod. Dito natin. Dat pala, nandito ako eh. Yan. Kaso parang hindi ako sanay kaliwa. Parang kaliwa, no? So, maganda kasi kitang-kita yung picture nila dun, no? Sana pala dito ko na lang. Dat pala dito ko na lang yung camera, tas dito. Kaya mo na, sa susunod na lang. So, yun, mag-usapan natin to mga kabiyaya, mga ka-Dabarkads. Eto na nga. Kasi, eto, kailangan nyo po talaga itong mapanood. At kailangan nyo pong i-share to dahil hindi po pwedeng ginaganito-ganito lang ho. At ako rin ho, hindi rin po ako papayag na ang Tito Vic and Joey ay pagbibintangan ng ganito. No, ayoko saya. Tutusin ito Alam nyo, napakadami talagang pwedeng i-content dito sa social media. Ang dami kong pwedeng reactionan. Pero ba't hindi ako bumibitaw sa Tito Vic and Joey? Sa Dabarkads, kahit tapos na yung kaso. Kasi may mga ganito pang mga vlogger na below the belt na ho yung lalo na yung pagbibintang na ginagawa nila. Parang hindi hindi ko po kaya na hindi parang panoorin lang, hayaan lang, hindi ko kaya no? Gigil na gigil ako Hindi ko nga alam kung anong magawa ko dito sa vlogger na to, kung ano man yung masasabi ko dito, ako po yung nangingi ng dispensa, Huwag po kayong magalit agad. Easy lang naman, puso nyo. Ngayon pala, bago natin ito ituloy, syempre, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV, mga Dabarkads natin dyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. At syempre, yan, special shoutout sa aking mga mapa off-cam or on-cam ay talagang sumusuporta sa akin. Yan, Kuya Armin Patricio at Ate Irene Patricio. Syempre, kaya sa aking napaka-poging kuya na tatay. Ito, totoong tatay niya to. Tatay ho ni
Bato de la Rosa na si Sir or Kuya Lori del Rosario. At sa kanyang asawa na si Ma'am Rose Villapuerte. At syempre sa aking mami dyan, Mami Rena Baher, Mami Arong, Mami Teresa Arong, Mami Lala, Mami Johair Jane. Yan sa BMB Group and TBJ Forever Group yan. Hindi ko na kayo may isa, dami nyo. Baka pag inisa-isa ko kayo, buti na rin itong 30 minutes eh. So ito, pag-usapan natin to. Ito, sabi niya, bayad ba ang judge ng 10 million for It Bulaga trademark? Naku po, pagbibintang na naman to. Magalaw ba itong mic ko? Pagbibintang na naman ho na matindi to, mga kadabar ka. Diyan, syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang niyo po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, hindi ko talaga alam kung bakit nasasabi nila na binayaran daw ng Tito Vic and Joey ang trademark na It Bulaga para daw ito ay makuha. Hindi ko po alam. Ito kasi bigla lang din naman tong sumulpot tong vlogger na to. Tapos hindi naman siya may tuturing na vlogger. Hindi nga siya marunong eh. No? Hindi naman siya, bigla lang sumulpot to. Ito total, naghihinala ka ng ganyan sa Tito Vic and Joey. Paghihinalaan din kita. Tsaka yung sinasabi mo na tawag dito na opinion mo, sabi niya, tinatakot ako ng mga TBJ defender or TBJ supporters na pwede daw akong kasuhan sa mga pinagsasabi ko. Sabi niya kasi, hindi daw siya pwedeng kasuhan kasi nga daw, opinion niya daw yun. Sige, mamaya tingnan natin kung opinion mo ba talaga yan, sinasabi mo. Alam nyo, magkaiba kasi yung opinion sa pagbibintang. No, so dito natin 'to malalaman. So ito na mga kabiyaya, si Dr. Wakwak. Si Attorney Wakwak po. No, alam niyo hindi ko naman dapat 'to pag-aaksaya ng panahon kaso sobra na eh. Hindi na tama yung kanyang mga pinagsasabi. So ito, play natin yung kanyang video ng may tsura mo. Halos di ka na makapagpagupit. Ano yan nasa ulo niya, no? Hindi to, yung parang itim-itim. So mag-share ako sa'yo ng buhok para hindi ka mapanot. Sorry sa mga kalbo dyan Okay, play natin. So you all know that you cannot even file for trademark infringement. You cannot even report for trademark infringement if you do not have a trademark certificate. Ang lalim, di ba? It's like you're saying you're going to report Christian Dior or you're going to report LV. Oy, ginagamit niya yung Louis Vuitton. Sino ka ba parang mag-report ng Louis Vuitton? You don't even own Louis Vuitton. What's your business, di ba? Kumari, your name is C. Martin C, you know? Not related to SM. And then you report SM, sabi mo, ginagamit nila yung SM, pangalan ko yan, initials ko yan. Yung una-una itanong sa'yo ng judge, SM, or let's say, IPOFIL, is that, do you have a trademark of SM? Pag wala kang trademark ng SM, kahit pangalan mo SM, you don't have a right. Okay? So, ang ibig niya ditong sabihin, una daw tinanong ng IPOFIL at ng judge kung may trademark ba or may registration ba ang TBJ. Sobrang liwanag po. Parang kukunin ako ni St. Peter. Yun yung sinasabi niya rito. Ngayon, ito naman, bakit ba ang tape ba nakapagbigay ba ng registration? Bagay, naman lagi yung naman lagi yung sinasangkalan ng mga halusos ng tape INC na mas nauna sila nagpa-register. Andun na nga tayo, nauna na nga kayo nagpa-register ng titulong It Bulaga pati yung mga segment. Kaso, pinaalam nyo ba sa mismong creator? Hindi nyo naman pinaalam sa mismong creator eh. Kaya yung creator na wala naman talagang balak na kasi ngayon lang din nalaman ng Tito Vic and Joey na ay may mga ganyan pala yung trademark na yan. Tsaka hindi naman kasi akalain nila nagagaguhin sila ng mga halusos. Hindi naman nila alam na
tataraydo rin sila bandang huli. Kasi nga buo yung tiwala nila dun sa mga yun dahil nakasama din nila ng matagal or naging sabi nga yung mic. Naging tag dito, naging magkaibigan sila ng halos ilang taon, di ba? Hindi na makakalain ng TVJ na gaganyanin sila eh. Kaya hindi sila nakapag-register dun. Common sense na lang, attorney wakwak. Baba natin konti, medyo mataas eh. Okay, play natin. You don't have a right to report. Don't have a right to complain. You cannot file for trademark infringement. That's why puputok yung butchi ko kay Judge Tagra. May butchi ka pala. And I think, well, this is my opinion again. Kasi sobra yung ginawa niya eh. Binigay niya yung isang This is your trademark. opinion again. You cannot even report for trademark infringement. You can't even report na ginagamit niya yung Itbulaga. Tapos binigay mo yung Itbulaga. Kapal ng mukha mo. Siguro binayaran ka ng 10 milyon. O ganon. You want to file a case against me? Go ahead. That's my opinion. Maraming No. Your say is not opinion. Because his saying is acousting. Acousting eh. No? Ano yung kanta acoustic? Accusing, ha? You accusing. Mga tayo to, napapa-English ako sa iyo eh. Paluin kaya kita nito. Bubuisit na ako dito. Ay nako, hindi lang. Ay. Salamat ka. Mamahalin niya yung cellphone ko na yan. Tsaka binigay sa akin yung nagcha-charity pa ako yan. Tig 27,000 to, bibo eh. Wow. Tagal na tong cellphone ko na to. Masa 5 years na yan. Ito yung kauna ang cellphone ko na mahal. Mahal na sa akin yun. 27,000. Sobrang mahal na nun. Bali pang pang charity ko noon. Ngayon, ginagamit ko na siya pang reaction, no? Hindi yun opinion. Magkaiba. Nagbibintang ka, tanga. Sabi mo, opinion. Opinion niya daw yun. Hindi daw yun tawag dito. Hindi daw yun wala daw siyang pakialam kung kakasuhan siya ni Judge Tagra or ng Tito Vic and Joey kasi opinion niya daw yun. Hindi mo opinion yan. Pagbibintang na yan. Iba yung salitang opinion sa pagbibintang, ha? Para sa kaalaman mo lang. Gigil mo ko, ha? Mamaya lilipad ka sa akin, tignan mo. Okay, tuloy natin. Maraming mga vloggers dyan. Bawal yung sinasabi mo, Harbatera law. Because anong bawal? That's my opinion. Kasi kasalanan din ni Judge Tagra. Bakit? Why ang kapal ng mukha niya na magbibigay ng isang trademark na word? Nako, Judge Tagra, kapal daw pala ng mukha mo. Alam nyo dito sa mga vlog namin, lalo sa TVJ Defender, alam nyo yung ibang mga nanonood dito, hindi biro mga tao. Kaya yung mga vlogger dyan na gagago-gago na ipeplex namin dito sa channel namin, mag-ingat-ingat kayo. Katulad nito, may pagkaloko-loko to yung mga pinagbibintang nito, makapalang mukha, cyber libel na yun. Bullying, ganun. Yung pagbibintang niya na binayaran daw ng 10 million ng TBJ ang trademark na Itbulaga. Ewan ko sa'yo, hindi ko alam kung kasi nung una to ko lang ito naisip ko lang naman, disclaimer, hindi ito 100%. Sana ganun din sinasabi nito, mag-disclaimer ka tatay, ha? Attorney Wakwak, mag-disclaimer ka kasi. Sabi mo hindi 100%. Malay mo. Ganun. Malay mo, ha? Ganun, ha? Ito malay ko lang, ha? Kasi nagulat ako dito sa vlogger na to. Nung natampok to sa vlog ni sino ba to? Natampok to sa vlog ni Mark Gamboa, sino to? Si Model of Maynila. Yan, shoutout sa'yo, bro. Hindi naman wala pa tong channel nun. Nagulat na lang ako na biglang sumulpot to. Biglang sumulpot tapos nakakuha siya ng 2,000 views. Biglang nagsinunod-sunod niya na yung upload niya.
Nakakaramdam ako ng hiwaga dito sa taong to eh. Eto na lang eto hindi ko naman sinasabing hindi professional yung bahala kayo kung anong tingin niyo sa akin. No, kung isa kang totoong yung isa kang may alam sa batas, may bakit mo kailangan na gaguhin ang batas ng Pilipinas? Ang ginagawa nito, ginagago niya yung yung batas natin na hindi daw tama yung ganun. Na bakit daw ibibigay kay Joey De Leon ng trademark na Itbulaga, wala naman daw pinangahawakan na registration ng TVJ. Diba? Tsaka, ayun nga, balik tayo doon sa istorya. Nagtataka ako dito biglang sumulpot to. Bakit kaya? Tapos, ang ginagawa, sinusuportahan na siya na ngayon ng sinusuportahan siya ng kabila ngayon. Sinusuportahan siya ng kabila ngayon. Sinishare yung mga video niya, mga ito ganyan. May katulad to ng mga community, itong mga vlogger ng tape. May katulad na community to. Alam nyo kung ayoko na lang sabihin May isa kasing community dito sa YouTube, sa larangan ng social media, na ang ginagawa, kapag alam nilang kakampi ka nila, ipiplex ka, bibigyan ka ng subscriber. Alam ni Chris Ulo yan kung sino. Tanong niya na lang doon. Bibigyan ng subscriber yung isang reactor na alam nilang kakampi at alam nilang bumabanat doon sa mga binabanatan nila. At talagang sinusuporta nila, binibigyan nila ng mga subscriber, mga sponsor, ganun. Para lalo yung parang ganahan sa pagbanat. Ito yung nakikita ko dito sa taong to ito yung nakikita ko dito sa ito kay Attorney Wakwak. May rito may nag-udyok. May nagsabi dito or may nagpupush na, sige, ilabas mo. O kaya baka mamaya inuututo lang to mukha na maututo No? Mamaya inuututo lang to na, ang galing mo magpaliwanag, sir. Tama yung mga sinasabi mo lahat, sir. Gusto mo, bigyan pa kita ng monthly allowance gusto mo, bigyan pa kita ng monthly allowance para, tawag dito, para ganahang kakabanat sa TVJ. Kasi kung matatandaan nyo, yung nasa video ni Mark Gamboa, ni Models of Maynila, ay ang sinabi niya doon is, ang nangyari, kinalaban niya ang TVJ, kinalaban niya rin ang tape. Doon sa apila niya kasi gusto niyang umapila. Ang tanong, sino ka? Isa ka ba sa mga nagpakahirap ng trademark na Itbulaga para paniwalaan ka ng judge? Para paniwalaan ka ng attorney, ng mga attorney na para paniwalaan ka ng court na isubmit yung inaapila mo? So doon, okay naman doon kasi neutral kasi dalawa kinakalaban niya, TVJ tsaka Tape INC. Nagulat ako, sumulpot bigla to sa social media. Puro pag ang ginagawa niya sa vlog niya, tinutumbok niya na lang tinutumbukan Tito Vic and Joey. Duda ako dito Parang parang may may monthly allowance to duda lang ako Okay, play natin. And then, with the actions daw na to prevent further damage, sabi ni Attorney Bueno, yung mga sources nila yan, at saka yung Models of Manila, civil code? Wow, do you know what civil code is? Civil code is a general law. Gago ka, ikaw nga, di mo alam Unjust enrichment. Unjust enrichment. Do you also know Models of Manila? And do you know Attorney Bueno? Binabanata si Model. That stealing is a crime? Di ba, stealing is a crime. That's in the Old Testament. Don't have to show you the civil code anymore. Alam mo yung ginawa nyo? Magnanakaw din kayo. Kinuha nyo yung trademark ng Itbulaga, which is public domain, na ginagamit ng GMA. At saka, sinabi pa ng judge nyo na binayaran nyo ng 10 milyon para may gagamitin si MVP na trademark sa RPN 9 at saka sa TV5 na pinagitnaan nyo
sinurround nyo left to right yung GMA network. Naku po. That is an opinion. Hindi opinion yan, tanga. Delikado ka dyan, lolo. Si Mr. MVP daw, or Manny B. Pangilinan, ay kasama daw sa pagbayad kay Judge Tagra ng 10 million para lang makuha ang trademark na Itbulaga. Ano daw to, pag nanakaw, stealing. Mayos ka, nako. Matigas-tigas to, sabi ko sa'yo. Tangina mo ha. Ay nako, ayoko lang masira yung cellphone ko eh. Ayoko lang masira yung cellphone ko eh. Okay. Play natin. I'm not saying that for certain. You cannot accuse me of You cannot ask. Hindi Hindi ka maaakusahan dahil ikaw ay may mental health. Yun ang totoo. Kaya hindi ka makakasuhan dahil may mental health ka. Yun nga lang, dapat pinapasok ka sa mental. Hindi daw siya makakasuhan sa mga sinasabi niya. Parang hindi ka makakasuhan. Nasa batas yan na yung ginagawa mo masama yan. Pagbibintang yan. Pinagbibintangan mo si Manny B. Pangilinan at ang Tito Vic and Joey na binayaran nila si Judge Tagra. Binayaran nila ang trademark na Itbulaga para makuha nila to. Tama ba yun? Ay nako. Gigil mo ako eh. Wait lang, may kukunin lang ako. trying to ruin your reputation. Pero malamang yan ang nangyari. Binayaran nyo si Judge Tagra ng 10 million because bababawi nyo yung 10 million. In the meantime, after you did that, sino ngayon yung lugi? Sino ngayon yung lugi? Sino yung lugi? Si GMA Network. Mabuti na lang that GMA Network has money and then or Tape Inc. has money and you also have money. What if one of these respondents, one of the parties is poor? That's why I'm saying justice is hard. Not only in the Philippines. So ba ng hard? Pagbibigyan kita. Pag may pera ka, you can continue to run the case. But kung wala kang pera, at tingnan mo, let's assume that the Tape Inc. is inferior naman talaga to MVP, no? Super inferior. So kawawa, hindi nila continue yung case. Ano ba yun? Abraham wants to say hi. Hi, Abraham. Matigas din pala to, no? Gago, wasak ata yung cellphone ko. Akala ko malambot lang to eh. Lumipad eh. Komentado ka kung ano pinagsasabi mong hayop ka. Ayaw mo na lang uminom ng gamot. Gago ka ha. Ano? Okay pa naman. Buo pa naman yung cellphone ko. Marami na akong pambili niyan eh. Kakagigil tong mga ganitong tao. No, alam nyo kung may mga sakit kayo sa pag-iisip, magpa-mental kayo. Hindi yung nagkakalat kayo dito sa social media ng ano-ano pinagsasabi nyo. Ba't yan? Diba? Kung may mga sakit kayo sa pag-iisip, doon kayo sa mental, huwag kayo rito makipagsiksikan sa social media. Anak ng teting to. Sasabihin mo na binayaran ni Mr. MVP si Judge Tagra. Yeah. Ay, tulungan nyo ako mga Dabarkads. Sisend natin to kay Judge Tagra itong mga sinabi niya. Tingnan natin lang. Na judge yung ginaganyan-ganyan mo. Paninira ng reputasyon ng isang judge yung ginagawa mo. Tapos nagsalita ka pa ng pangalan, apelido, Judge Tagra, Manny B. Pangilinan, Tito Vic and Joey. Ay naku, yari ka dyan. Oo, paktay ka dyan, dudong. Hindi porkit na may mental health ka, akala mo papalagpasin ka ng mga yan. Hindi naman biro mga tao yung mga yan. Hindi ako nananakot.
no? Pero karapat dapat ng mga singkasuhan tong mga ganitong mga tao eh. No? Si Attorney Wakwak. Tsaka ito pa. Kung halimbawa man nahanapin nila Judge Tagra ang pangalan nito, nag-appeal naman to sa ano eh. Nag-appeal na to sa Regional Trial Court sa RTC. So doon makikita nila yung tunay na pangalan nito. Tapos sinearch ko rin. Alam ko rin naman pangalan nito pero ayoko ngang sabihin kasi nga, utak ba utak? Mindset. Pag binanggit mo kasi pangalan niya, maaari kang kasuhan ng mga yan. Kaya nga pinangalanan ko Attorney Wakwak yan. Ganun dapat. Ay, nako. Grabe talaga. Sige, tuloy pa natin. Hi, Abraham. Yeah, Abraham, Abraham, wow. Abraham wants to speak also, but Kita mo, pati yung pusa, dinadamay mo sa kabaliwan mo. so where were we? Wala sa kaya si Queenie. Sabi ko, the damage is actually done to Jimmy. Baliktad. Yung nangyari dito, kung anong sinasabi dyan sa desisyon ni Judge Tagra na madadamage sila, actually yung nadadamage is the GMA party, and then binaliktad nila. And they then say that the infringement is actually sila yung victim, but actually sila yung naman biktima. And alam nila yon. So do you know how corrupt the law is? Wow. I mean, the implementation. No, but you cannot blame actually the justice system or the Supreme Court, because that is how justice works. The system is far from perfect, but that's how it works. That's why I'm also blaming sina Jessica Soho for this, and Annette Gozon for not wait lang, matadamay na naman si Jessica Soho dito. Ano na ba si Jessica Soho, mga kadabar kads? Ano na ba yan? Part na ba ng isa na ba yan sa mga owner, sa mga OG, sa mga CEO ng GMA? Tama ba? At palaging dinadamay nito si Jessica Soho. Anong kinalaman Jessica Soho dyan? Maaari si Annette Gozon Valdez, pwede. Si Felipe Gozon, pwede rin. Kaso si Felipe Gozon is retired na. Sino yung bago ngayon na CEO? Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Ano, bakit lagi din namin ito si Jessica Soho? Ano, gusto mo itampok ng ni Jessica Soho ang Itbulaga? Ano sasabihin nun? TBJ nakuha na sa GMA ang Itbulaga? Dami mo si Jessica Soho. Ano kinalaman dito ni Jessica Soho? Oy. Visit the back lang to. In between, kasi puno ng abogado kayo. In fact, Miss Annette Gozon is a lawyer, di ba? Oh. Belon Gozo. Oh. Belo Gozo. Dito yan sa may Sagittarius sa HB de la Costa. Andyan sila. Di ba mga abogado kayo? Hindi sabihin nila, ay hindi kami allowed. Paano hindi kayo allowed? Di ba nung natapos yung kaso, there's a brief period where you can speak. Di mag-speak kayo. You didn't speak also. Do you know that the damage to the shareholders? You're not the only shareholders. Alam ko si Gozon is 1/3 or si Duavit and Jimenez, but you have to remember that it was the father of Jimmy Duavit who is only the president assistant of Marcos. During that time, mabibili ba ni Duavit pag wala si Marcos? Hindi, kasi di ba it's a sensitive issue, this Ang layo mo na. system. And probably pera ni Marcos yan, pinahiram lang yan kay Duavit, so it's not yours. Even if you think that GMA is yours, now you can do whatever you want. No, it's a public company. You took it public, probably natakot kayo na babawiin sa'yo ni Marcos, but that's the thing to do. Kung if that's how you run the show, then talagang dapat bawiin sa inyo yung network. Oh, do you see? Because kahit sabihin nyo na you own GMA, you don't own GMA. What if Marcos did not allow Duavit Sr., Gilberto Duavit Sr. to become presidential assistant of Marcos and deal with all of this media thing? Or do you think you'll be sitting there in GMA right now? You will not be sitting there. So you better do something also. Alam nyo,
ikaw, Jessica Soho, sinasabi mo na At kapuso mo dinadamay si Jessica. So, yung mo, tinutulungan mo, yung Damay si Jessica Soho. Kinalaman ni Jessica Soho dito. Raulo. Jessica Soho daw. Jessica Soho na pinagsasabi mo. Buwisit ka. O, tingnan nyo tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung komento ng mga netizen dito. Tingnan nyo, may malamang sa malamang may naniwala pa dito. Tingnan natin yung komento Taas natin yan. Ayan Sabi ni Daisy, desekede. Yan, laki ng sayad ng taong to. Pwede mo ba netizen, no? Sinasabihan na may sayad ka. Ito, sabi ng isa, patunayan mo na bayad. Sabi ni Ma'am Elisa, nakakaputok nga ng butsi kasi alam mo ang tama, pero ikaw pa ang minamali. Wow, Anong ang sinasabi mo, Ma'am Elisa? Sinong tama? Ano ba to? Maglabas ka kasi ng resibo para legit ang akusa mo. Tama. Oo. Maglabas ka ng patunay na binayaran nga ng Tito Vic and Joey ang trademark na Itbulaga ng 10 million para mapasang-ayon mo rin kami. Hindi yung ikaw lang ng ikaw ano to? Ano ginahibi mo? O ano daw iniiyak mo? Ano daw ginahibi? Bisaya din, di ba? Umiiyak. Ang ingay ng aso pag alaga ng amo. Yan tuloy. So marami pa siyang video rito, pero hindi natin na italakay lahat. So ito, 12 hours, 89 viewers. Aba, naka na pala siya. Lumaki-laki na yung subscriber niya, naging 1K, kaya pala sunod-sunod yung upload. Iba kasi pag Tito Vic and Joey yung yung content, lakas ng views. Ganyan yung kabila yung mga vlogger doon. Kapag hindi nila, halos ayaw nilang tantanan ng Tito Vic and Joey kasi malaki views Tingnan mo kapag binidyoan nila si Paulo Conti, si Isko Moreno, nga. Kapag yun ang content nila, nga. Wala silang views. Ganyan talaga ang buhay. Dapat nga maging mataas yung views nila kasi tawag dito, ano ba yan? Gawa ng yung mismong sinusuportahan nila. Katulad ng ginagawa namin, mataas views namin kasi yung mismong sinusuportahan namin yung binablog namin. Pero sila wala. Lalo kapag ang thumbnail yan si Paulo tsaka si Isko. Nga. Ay, naku po talaga. So yan lang mga kadamar gods, mga kabiyaya. Anong masasabi nyo? Totoo ba na binayaran ng Tito Vic and Joey ang binayaran nila ang trademark na Itbulaga? Totoo ba na binayaran ng TBJ si Judge Tagra para makuha nila ang trademark na Itbulaga? At ano dapat ang gawin dito sa attorney wakwak na to? Dapat ba ito na makasuhan? Maaari ba itong kasuhan sa mga pinagsasabi niya laban sa Tito Vic and Joey at lalo pa at dinamay niya si Manny B. Pangilinan, dahil nga gustong makuha ni Manny B. Pangilinan ng trademark na Itbulaga para dahil nga daw sa RPN 9 CNN, ano pa yung pinagsasabi niya? Isa nang hirap din pumatol sa baliw, Wala, libangan ko na lang to nung mangyari. Sarap din kasi minsan pag bigyan ng reaction itong mga to, napapatawa tayo So yan, hanggang sa muli mga kadaper ka, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender at maraming salamat sa walang humpay na suporta nyo sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At syempre, bago nyo alisan itong video ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Paus!
Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan